Sago na maliliit, maraming mangga at cheese para sa masarap at madaling gawin na dessert. Last time gumawa tayo ng mango bango at talagang marami ang nagustuhan nito. At sakto na panahon pa rin ng manggang hinog ngayon at mura pa ang kilo nito kaya for today's video, gagawa tayo ng mango tapioca. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe na ito ay unahin na nating lutuin yung sago na maliliit. Pwede rin naman po na bumili na lang kayo sa palengke ng sago na luto na. Yun lang po, minsan ang problema ay hindi ganun luto or hindi lahat luto yung sago na nabibili. So, lulutuin nyo pa rin yung iba doon at huhugasan ito ng mabuti. Itong sago na to, natira ko pa last time sa nakaraang recipe ko at may instructions naman po yan sa packaging kung paano ito lutuin. After ko ngang maluto yung sago, sinet aside ko muna, then binabad ko yan sa malamig na tubig para hindi ma-overcook. Next na ihahanda natin dito yung mangga. Sa recipe na ito ay mas maraming mangga, mas masarap. 2 kilo po yung ginamit ko dito. Hiwain lang natin yan ng maliliit na pa-cubes. Pwede po na gumamit kayo ng baso para madali itong matanggal sa balat. At para naman po sa cheese, itong brand yung madalas kong ginagamit sa dessert kasi para po sa akin, ang sarap nitong ihalo sa mga medyo matatamis na dessert dahil pang balance ng lasa. Hiwain lang natin ito ng maliliit na pa-cubes. At pag okay na lahat ng mga ingredients na kakailanganin, pwede na natin itong pagsamasamahin sa isang mixing bowl. Inuna ko nang nilagay yung sago na maliliit na niluto ko kanina, cheese at yung manggang hinog. Last time nung gumawa ako ng mango bango, may mga nagtatanong kung bakit hindi daw po ako naglagay ng sago na maliliit. Tulad nga po ng sinabi ko, pagka sagong maliliit, ibang dessert yung ginagawa namin. At ito nga po yun, yung mango tapioca or mango tapioca. After nating mailagay yung sago, cheese at mangga, lalagyan na natin ito ng magpapasarap dito. All-purpose cream, condensed milk at evaporated milk. Haluin lang natin ito at bago ko nga pala makalimutan, may isa pang nagpapasarap dito sa ganitong klaseng dessert, ang paglalagay ng powdered milk. Any brand po ay po pwede ninyong gamitin. 5 to 8 tablespoon ay okay na po. Haluin lang uli natin ito, then ilagay sa freezer mga 6 hours bago natin ito iserve. Pwede rin naman po sa chiller overnight bago natin ito iserve. At ganun lang kadali, meron na tayong masarap na dessert na saktong-sakto sa ganitong kainit na panahon. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Sarap. Yung masarap sa ganitong klaseng dessert, yung maraming mangga at cheese.